Ito yung bagong Maxi 160 from Bristol, Philippines. Tingnan natin kung kumusta nga ba ang pyesa, gas consumption, hatak, porma, at sugit nga ba. O nga pala mga brad, andito tayo ngayon sa Greens and Shades Private Resorts, ang aming resort. Welcome kayo dito. Soon i-open na namin ito sa public, but as early as now, magre-request na lang ako to follow the page para baka dito tayo magkita-kita when you rent this place. Bristol has been releasing a lot of really good small bikes. Matatandaan natin, Bristol nakilala yan sa maraming mga mga classic bikes and then move on to other variants ng mga big bikes. Pero itong mga nakaraang taon, talagang sunod-sunod yung pag-release ng iba't ibang mga small displacement bikes ni Bristol, Philippines. At ito na nga, nasa harap natin, si Maxi 160. Porma muna tayo mga brother. Unang tingin talagang mabulto to. Actually, mas mabulto to in person kapag nakaharap mo na, and especially pag tinabi natin to sa ibang Maxi Scoot. O nga pala, bago natin tingnan yung porma, abangan yung comparison natin ito sa iba pang mga Maxi Scoots na meron tayo dito sa Pilipinas. But for now, makikita natin kaagad yung kanyang malaking windshield. Mamaya sa riding position natin, papakita natin sa inyo ano yung epekto nito sa overall riding experience natin. Okay, nasa taas yung signal guys. Actually, malaki rin siya, yung pinaka-assembly niya. Pagdating naman sa harap, makikita natin yung X na accent naman dito, habang LED lights with the daytime running lights ang makikita naman natin dito sa harap. And mabulto, malapad, makanto. Although this is a Maxi scooter, makikita natin very aggressive in design. Supposedly, this is a touring motorcycle, pero yung mga linyahan nito na matutugis, very aggressive, and makikita natin na meron din siyang pagka-sporty na design. Even the fenders ay halos sakop niya yung 25% ng gulong natin. So, okay yan. At least it covers up some of the part ng tires natin. Tsaka, pag titignan naman natin siya sa side, minimalist lang siya. Wala siyang mga aggressive decals, pero nakikita mo na aggressive yung motor. You will have a combination of the color of the Maxi. In this case, what we have is the gray. Tapos, malalagyan ng accent na mga black, mga textured surface. Wala tong mga decals na kung ano man. Although, may makita tayo dito, the Maxi 160 branding over at the side. Sa upuan, plain black din lang. Nakita nyo, basa-basa pa oh. Kasi ginagamit talaga natin itong mga motor na nare-review natin, and para makita natin yung actual na performance. Habang ito naman mas textured, mas rugged yung dating, so mas kakapit. Tsaka hindi lang siguro makita masyado sa camera, yung upuan nito sa angkasan, medyo paangat ng konti dito. So you will have good grip and good position pagdating dito sa angkas. Mamaya mas pag-uusapan pa natin yan. Although ito, kumbaga yung pagka-smooth surface nito, elegante rin naman yung dating. And then, yung grab bar naman nito, laki oh, hindi siya yung all the way through na nakapagibot dito sa likod. So you have two grab bar. And then, kita natin, naglaki din ng muffler niya. Even the muffler cover, textured surface na rin to mga brother. Kita nyo, the shocks or yung rear suspension natin dito, mamaya pag-uusapan natin yung performance. Pero when it comes to forma, lakas din maka-premium yung dating kasi meron tong pressure canister na rin. Tapos parang medyo golden yellow yung datingan niya. And then over at the rear, ang ganda, malaking taillight assembly, walang mga nakaluwit na mga signal light or winker lights na meron, pero kitang-kita. Hindi siya nandito lang sa likod. Kumbaga yung ilaw niya extends a little bit dito sa rear side niya. So adds up dun sa pinaka-visibility niya. Meron na rin itong built-in na tire hugger at saka rear fender. So makikita natin, in terms of use, tingnan nyo naman, putik na putik talaga. Pero salong-salo niya. Pansin niyo wala dito. Walang umaabot na putik dito. Kasi salo na ng tire hugger. Ayun, grabe putik oh. Tapos salo pa ng malapad na rear fender. So, nakakadagdag sa forma, but at the same manner, very practical as well. Kasi I don't have to be worried kung aabot nga ba sa akin yung putik or hindi. So, maangas yung looks nito. Ngayon, next naman natin yung makina. This house has 160cc single-cylinder 4-stroke and liquid cooled na rin tong motor na to. Alam ko, curious kayo pagdating sa power. Tingnan natin, tinest natin yung acceleration nito. 3, 2,
looking at the motorcycle, tapos kukumpara mo sa makina niya, mas malaki kasi to kumpara sa ibang mga maxi scoots na meron tayo or mga nakagawian na natin dito sa Pilipinas. So, yung initial thought ko, parang mabagal yata to. Parang ang bigat niya for a 160cc engine or 160cc scooter. But, surprisingly, nung ginamit ko na, maliksi. As in, malutong yung engine niya. Kapag nag-accelerate ka, ramdam mo na kagad yung lutong ng makina tsaka yung throttle response nandun. Alam mo yung pino, yung hindi hirap na kahit na mukhang mabulto yung motor. Mukha naman talaga siyang malaki. Pero pag piniga mo yung siginyador, hahataw siya. Nakita nyo sa acceleration test natin. Very decent, very respectable. Actually, even better than some of the 160cc scooters na meron tayo dito sa Pilipinas. So, I would say impressive. And then, when I get to my higher speeds, kapag ako ay papalo na ng 90, over 100 kph, wala, swabe lang. Kumbaga, kung yung iba, mararamdaman na natin yung vibrations pagdating sa handlebar, lalo na sa mga ganitong type ng scooter. Ito, swabe lang siya. And again, uulitin ko, even if you are accelerating, mag-overtake ka, you're going on high speeds, pag binira mo siya, meron ka pa ring torque na mararamdaman. So, yun ang masasabi kong isa, if not pinaka nagustuhan ko kay Maxi 160 is really the power delivery of the engine. Kumbaga, straight up engine power, hindi niya na kailangan ng mga hybrid engine or hybrid assist na nauso ngayon. Pero pag binira mo yung power, yun naman yung makukuha mo. Siyempre, ang next na tanong natin dyan, okay, maganda yung hatak ng makina. Kumusta nga ba yung gas consumption? So for a 160cc scooter, talagang mabuto, malaki talaga. And with that kind of power delivery, I'm happy na nakuha ko yung ganoong fuel consumption. Kasi hindi siya nag-compromise. Somehow, Bristol was able to find a way to maximize the power without sacrificing the fuel efficiency for this one. So pagdating sa engine performance, again, I'm very happy with the performance for this. So nakita niyo mga brother, pagdating sa pyesa, binaklas natin yung motor. Kasi pagdating naman sa gulong, walang problema. Mga side mirror, walang problema. Sa ilaw, sa busina, at yung mga ibang basic components, it's pretty much standard na meron na tayo sa market or aftermarket ngayon. But when it comes dun sa pinakapanggigid niya, sa CVT setup, sa mga kailangan normally sa daily ride and what will provide power to the motorcycle, eto na. Dito nyo lang makikita na nagbabaklas ng mga ganyan para makita talaga natin at ma-assess kung sulit nga ba ang motor na to at hindi nga ba tayo mahihirapan pagdating sa pyesa. Kasi laging comment, brother, maganda, pero wala, yung pyesa niyan, mahirap. So, upon dismantling, after natin buksan, at least yung panggilid nito mga brother, is the flyball, the belt, the bell, the clutch lining, pretty much yung buong set ng panggilid is similar to that of the ADV 160 and PCX 160. Kahit yung mga belt niya, nakita nyo naman, di ba, binaklas natin, kaparehas lang siya. So if you are having hesitations when it comes to the availability ng parts, walang problema dahil bukod sa marami ng Bristol motorcycle sa Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, when it comes to aftermarket at sa mga mas nakakaraming mga tindahan ng pyesa ng motor, hindi ka na mahihirapan. Siguro yung sa air filter na lang mga brother, ito kasi itsura ng air filter niyan, hindi ko lang ma-identify kung ano ang kaparehas niyan. So definitely hindi siya pang ADV PCX . So baka matulungan niyo ako i-comment niyo sa baba kung ano yung sa tingin niyo similar na sukat na hugis ng air filter nito. But other than that, hindi tayo mahihirapan pagdating sa pyesa. At saka isa pa, kahit naman doon sa kaloob-looban ng makina, kahit na anong motor naman yan, mga Japanese motorcycles and some of the newer motorcycle, pagdating sa makina, dadagin talaga natin sa kasa at doon talaga tayo maghihintay. Pero yung mga masasabi natin consumable, yung mga pinapalitan natin every now and then, yung mga mini-maintain natin every now and then, at inaasahan nating mapupudpod, magagaspag, meron tayong available na pyesa. Gamit ang pyesa na kaparehas din naman ng ibang brand. Brakes naman tayo mga brother. By the way, if you're hearing background noises, pagpasensyahan nyo na dahil may mga ginagawa pa dito sa resort namin. May mga nag-grinder yung Siberian Husky namin. Nandun minsan, nakarinig nyo, nag-iingay-ingay. Okay, sorry. Commercial lang yun. Ayan na naman siya.
Brakes tayo. So before we move on sa braking system niya, I just want to point out na meron itong adjustable brake levers. Ayun na. So, mano-mano, depending on your preference as to how far or how near you would want yung braking lever. Ayan. Ito yung sagad niya, mga brad. So, 5'10" in height ako. Ito, medyo mahaba yung daliri ko. Ganyan siya. Tapos, yung isasagad ko naman na shorter distance, ayan na. Ito yung sagad na palayo. Ito naman yung sagad na palapit. Yan. So, comparatively speaking, kumbaga, yung all 4 fingers ko kaya. Although, hindi naman natin kailangan at, you know, depende na lang talaga sa preference mo. I just wish that for this scooter, na sana merong handbrake. Diba? Yung dito. Kasi ano siya eh, malapad, may mga pagkakataon na katulad nito, medyo magraba yung parking area natin dito. Mas gusto natin na mas nakaset yung pagkakapark natin. So, sana nagkaroon ng handbrake pagdating dito. But nonetheless, when it comes to the brakes, what we'll have is front disc brake and then rear disc brake as well. Tatanong, ABS ba? Of course. Dual ABS channel. So, no matter if you're using the rear brake or the front brake, parehas yan safe na hindi mag-lock yung brakes mo. Dahil nga, naka-anti-lock braking system ka. Ang ipapayo ko na lang sa inyo is mas sensitive kumagat yung front braking system nito. Si rear, yung kaliwa, eto mga brad, mas malalim pa yung pag-press mo sa kanya bago siya kumagat. Si front naman, mas sensitive na, kumbaga mas mababaw yung pagkakapress mo sa kanya. Wala naman talagang correct distribution kung sino yung dapat mas sensitive sa ABS, front or rear. Depende na lang talaga kung agin yung mga kasanayan mo. But nonetheless, it's good to know sa mga pagkakataong ito, at least pag take out mo ng motor, medyo, kumbaga, i-condition mo na yung utak mo na for emergency purposes, ano nga ba yung mas kumakagat, ano nga ba yung mas hindi. And I think for this one, it's a good thing that the braking system in front is a little bit more sensitive when it comes to the ABS activation. Eh kasi nga, pag hindi, pag nag-lock yan, maaaring tumilapon ka. So, very, very good safety feature na nilagay dito ni Bristol Motorcycles. And then, bonus, yes, for its price point, imagine for its price point na nabanggit natin kanina, traction control system, di ba? Traction control system, paulit-ulit na natin sinasabi ito sa lahat ng mga vlogs natin, but if this is the first time that you're hearing such na ang traction control system na yan, or TCS for short, is the one that modulates yung spin sa gulong natin sa likod para hindi mag-overspin, lalong-lalo na kapag hindi na masyadong lapat sa kalsada, medyo dumudulas. Kumbaga, babagalan ng motor mo yung pag-spin ng gulong mo sa likod para mas safe, mas makaka-recover ka pagdating dun sa mga skids. Actually, pakita natin sa inyo. Tara yan. So, to demonstrate mga brother, eto, pag naka-off yung traction control system yan. Kita mo. Meron tayong indicator dito. Pag naka-off, pag ito'y binitawan natin, ba, kahit na nakaangat yung gulong natin, tuloy-tuloy lang yan. Kung ano yung bitawan mo ng throttle, yun yung ibibigay niya na power. Yan. So imagine, kapag ikaw ay humahataw, medyo nag-cornering ka, nadulas yung gulong mo, then, yun ang mangyayari sa'yo. Tugi-tugi yung power, mag-skid ka. Ngayon, kapag naka-on yung traction control system, eto naman siya. Tayo, nakatodo, isa pa, totodo ko. Nakita niyo yung parang humahagok. Isa pa, 1, 2, yan. Actually, hindi talaga siya humahagok. It's just that kahit na itodo mo yung throttle, if your traction control system is turned on, hindi siya bibitaw. Kumbaga, kukontrolin niya, hihinaan niya yung power delivery para ikaw naman hindi ka mag-skid. You know, makaka-recover ka. So, that's another safety feature na meron to. Imagine, traction control system, dual ABS channel, front and rear disc brake. Galing. Usapang suspension tayo, what we have is telescopic fork in front, and then yung nabanggit natin kanina, meron tayong dual rear suspension with pressure canister. Ito na yan mga brother. So, hindi siya tumutukod nung nadadaan ko siya sa mga lubak when it comes to our front suspension, which is a very good thing. Pagdating naman dito sa ating rear suspension, again, this is just for my weight. For reference, I am about 100 kilos. Hindi siya yung pinakamalambot na suspension na nagamit ko, pero hindi rin naman siya ganun katigas. Gets nyo? So, siguro dahil nga touring, you will get that balance of stability when it comes to cornering.
Pero sakto rin lang yung tagbog niya, hindi masyadong malambot. Pagdating dun sa mga punto na dire-diretso ka lang, long ride, so you will get that balance. So if you are someone na mas gusto yung mga mas malambot na suspension, you may replace this, you may upgrade. Pero sa tingin ko, based on my usage naman and base sa weight ko, okay naman yung performance ng suspension niya. And kung sahanapin mo kasi sobrang lambot, hindi rin masyadong okay, lalo na if you're going to corner. And siguro, sa riding position, mas i-expand ko pa, mas mako-compensate kasi malambot yung upuan nito. So if you're just looking for that comfort from your suspension, okay naman kasi mako-compensate nung lambot ng upuan, yung bounciness ng motor. But at the same time, that level of masasabi nating stiffness will give you better balance and stability when it comes to your cornering. Pagdating sa gulong, malapad actually yung gulong nito, which is good. Kasi malaki yung contact patch nito when we are approaching our corners or kahit sa mga medyo hindi pantay-pantay na kalsada, hindi tayo mag-aalangan. Sa harap, meron tayong 110/70/13 habang sa likod naman 130/70/13. So parehas 13 inches yung diameter ng mags nito. So when it comes naman sa availability ng let's say gusto mo magpalit ng gulong, hindi ka na mahihirapan kasi very standard lang isukat ng gulong nito. And kita niyo naman, putik-putik, muulan, nababasa, but when it comes to the actual usage, wala akong mga naramdamang slippage. Actually dito sa labas ng resort namin, may mga times na maputik. And syempre, medyo bibitaw yan. Kahit naman anong motor ang ilagay mo dyan, unless you're on your motocross bike. But given the weight of the motorcycle, given yung lapad niya, tapos idadaan mo sa mga mapuputik na kalsada na talagang putik talaga, kita nyo naman gano'ng kaputik, di ba? Yung motor, masasabi natin na kumbaga the stock tires held its own. Malaki din kasi yung treading, it's not dual sports, pero malaki din yung treading niya. So enough treading for the motorcycle to give you that traction sakaling dadaan ka sa mga hindi pantay na kalsada. More so kahit sa mga paved roads or yung mga pantay na mga kalsada, wala namang problema. Features naman tayo mga brother, what are we paying for apart from the engine, the looks, and all the components, all the basic components? Una na, kigas na rin ito mga brother. So all we need to do is to be in the proximity of the motorcycle para ma-activate natin. Pero sa mga nag-aalangan sa kigas, huwag kayong mag-alala dahil meron din itong analog or manual key. Ito yun na. Baka lang kasi hindi nyo makita. So, over here, sa kanyang turning knob, bubuksan lang natin yan. Parang may secret pocket dyan kung saan mo pwedeng islagay yung susi na yan so that we can turn on our motorcycle. O, diba? So, dahil nauna rin natin, tingnan natin yung kanyang underseat compartment. Ayan. So, the underseat compartment will not fit any full face or open face helmet kasi hindi siya ganun kalalim. Mababaw siya mga brother. Ito. You can fit definitely clothes and jackets and kung ano mga documents na meron kayo, but no type of helmet would fit in this one. Pero kung ano naman yung masasabi nating limited na storage capacity ng kanyang underseat compartment, siya namang laki ng fuel tank. Ay nako, ang fuel tank nito kala mo big bike. The Maxi 160 houses 13 liters, 13 litro ang kaya niyang ilagay. Biruin mo, so kumpitin mo yung gas consumption na napag-usapan natin nung sa engine kanina, tapos yung fuel tank capacity, malayo-layo na rin talaga yung mararating mo. Other features also include, we have a couple of front pockets, very practical natin. Ayan. So, standard cellphone check tayo mga brad. Can easily close, hindi pinwersa. And then, ito namang left front pocket natin, this is more on the security side dahil hindi ito yung de-tulak or de-push or de-kalawit, but you would only be able to open this if you're going to use your key. So, i-turn lang natin pakaliwa. Ayan o. So, ito siguro, pag mga wallet mo, di ba? Kumbaga, yung kahit na maiwan mo, naglakad ka, bumili ka, naiwan mo dito, safe kasi hindi siya basta-basta mabubuksan, unlike this one. Okay? So, having said that, buksan ulit natin yung bulsa natin sa kaliwa. The left front pocket also houses the charging port na USB type na, hindi na kailangan ng adapter. Cellphone check din tayo dito mga brad. Ayun, malaki pa. Siguro mga 2 phone pa kasya pa dito, tas mga ilang wallet pa. Ayan, kasyang-kasya naman, walang problema. Okay? And I also want to point out, habang nandito na rin tayo, that when we turn on the motorcycle, bago yung sa panel natin, pansinin nyo, parang merong
backlight yung mga buttons niya. Mas makikita niyan sa gabi. So, if you are to access or navigate the controls, hindi tayo mahihirapan kasi bawat buttons dito sa handlebar natin, ayun, no, may mga backlights. So, lakas din maka-premium. And then, for the digital panel, colored na rin to mga brad. So, very obvious, very visible din naman. Tsaka maganda nakaharap yung kanyang information. We have the speedometer, we have the battery or rather the gas consumption, the odometer. Hindi ko pa lang talaga nakita ang voltmeter nito mga brad. Tapos sa baba naman, what we have are the indicators kung naka-on ba yung TCS mo or naka-off. Ayan o. And you can turn off and turn on the traction control system. Itong mga numero na yan, ito yung RPM mo. So, ito yung aakit baba if you are using your throttle. So, very basic information. Kumbaga kung ano yung mga practical na information na kailangan lang natin, yun na makikita natin dito sa ating panel. I haven't found yet as to where I can see the voltmeter. So, it's something na I would say pwedeng ma-add, but nonetheless, marami ng mga aftermarket options if in case kailangan mo talaga ng voltmeter. Diba? And then, we have the automatic start and stop. Isa rin to sa mga dahilan kung bakit nakatipid tayo ng gasolina. Again, sa mga hindi pa pamilyar dito, if this is turned on, ayan, yung naka-letter A tayo, ito yung kapag huminto tayo sa traffic light or na-traffic lang talaga tayo, mamamatay yung makina niya. So, huwag kayong mag-alala dahil hindi sira yung motor nyo, pinapatay na lang talaga yung makina for you to be able to conserve fuel. Pero kapag kailangan mo na mag-go, you don't have to push the electric start, magta-throttle away ka lang, aandar na yung motor mo. Kung ayaw mo ng ganun, you can easily just turn it off. And then, meron na rin itong built-in na flashing light. Ayan. So, nasa harap. Pagdating naman sa ilaw mga brother, hindi masyadong mga reviewers ang nagbibigay sa inyo ng feedback sa ilaw. Yung bato ng ilaw nito sa low light, okay lang. You know, what you would expect from a stock motorcycle. LED yan eh. So, medyo pakalat. Mas malawak yung sako, pero hindi siya ganun ka-focus, which is again normal for the stock light ng motorcycle. Pero napansin ko, iba yung bato pag nag-high ka na. Mas matagim, mas kita mo yung forma, mas kita mo yung direction. So, pagdating dun sa stock light niya, okay yung bato nung kanyang high beam. But you also have the option to upgrade and check or magdagdag ka ng mini driving light. Babagay naman sa kanya yung mga malalaking auxiliary lights din, so wala namang problema pagdating doon. Alright, riding position. I am 5'10" in height. Sakin natin para mas matansan yung mga brad. Baba lang. Alam mo yung mga kapatid natin na ibang mga Pinoy riders na hindi masyadong nabigyan ng height, medyo kinulang ng konti. Pero gusto sana nila yung mas malaking motor, yung mas, kumbaga, mabulto. Eto na yun. Kasi, ang baba lang. Tingnan mo naman yung binti ko. Kumbaga, nakatupi pa talaga. Diba? Yun, ang baba lang. Tapos, ito yung sasabi natin. Yung lambot ng upuan, okay siya. Tapos, parang merong paangat dito going to the passenger seat para suporta naman sa likod mo. Right? So, overall, riding ergonomics natin, standard riding position. Sa size ng paa ko, which is size 10, I have minimal space na to move my feet. Enough para lang pang tanggal ngalay. Pero, we have an extended footrest. Sa extended footrest, sakto lang yung pagkakatupi ng binti ko. Hindi naman ito talaga unat na unat. Pero maganda dito is covered na covered yung paa ko. Kasi 'di ba sa ibang mga scooters na nasa kategory na ganito, medyo lumalagpas siyang ganyan. Kumbaga hindi kasya yung paa natin. Pero ito, at least kasyang kasya. Ay, no? Dito mas may space kayo. Pwede mong iangat baba. Sa manibela, yung angulo ng manibela nito, pa-V na papalapit sa'yo. So, mas malapit dito, hindi mo kailangan mag-extend. Mas may leverage ka when it comes to control. Turning radius, check tayo. Yun, no? Ganda. Walang sayad sa binti ko. Ayun, no? 5'10" in height ako mga brad. Kahit na isagad ko yan, hindi sumasayad. So, kahit na magsingit-singit ka sa traffic, hindi ka mag-aalangan, hindi mo kailangan mag-effort na ilabas mo yung hita mo na ganyan. Kasi in the first place, hindi talaga tumatama. Kasi medyo mataas yung ano neto. Medyo mataas yung handlebar. Hindi siya sasayad, wide enough for you to have that better control pagdating sa pagmamaniobra ng motor na to. Tsaka ito yung sinasabi natin. Pagdating naman dito sa windshield natin, ang ganda ng pagkakaposisyon, again at my height kasi sakto, this will deflect a lot of the wind stress
na sumasalubong sa atin, lalong-lalo na kapag long ride. Kasi meron na tayong mga nagamit na mga motor na masasabi natin may windshield pero hindi naman talaga effective. So, pagdating sa lapad niya, good. Yung taas niya, very good. Kasi ang bato niya sa ibabaw na ng helmet ko. Yun ang nagiging direction ng hangin natin. And then, observe ko rin, hindi ito yung magrado. Yung tipong pag tumingin ka, yung parang nagiging curvy, para bang nasa concave lens ka tumitingin. Ito hindi, straight up. Clear lang talaga siya. So this will not disrupt your view when it comes to riding. So, ultimo sa laki ng side mirror niya, thank you Bristol Philippines, dahil yung mga gusto ko talaga sa mga ganito is yung kapantay lang, ayun kapantay lang nung handlebar. Para pagdating sa mga singit-singit, yung iba kasi sobrang lagpas eh. Ito hindi ka na mahihirapan when it comes to lane filtering. Kasi kung ano yung lusot ng handlebar mo, lusot din naman yung side mirror mo. So very comfortable. And again, sabi ko nga kanina, malapad yung upuan nito sa angkasan. So kahit na yung angkas mo is hindi mag-aalangan, so hindi ka man naman mahihirapan magpaalam dun sa iaangkas mo kung sakaling gusto mong bigin tong motor na to. And this is our motorcycle feature for the day, mga brother. This is the Bristol Maxi 160 sa presyong 138,800 promo price. Sulit nga ba ang motor na to? Pag-usapan natin sa comment section. Share naman tayo ng kwentuhan dyan para makita ng ibang mga brother natin. For more motorcycle news, reviews, and tips, be sure na nakatune in kayo sa lahat ng mga social media pages natin. Katulad ng TikTok, meron tayo yan, Instagram, YouTube, Facebook, di ba? Pati mga manok dito, sinasabi nila, mag-subscribe na kayo and mag-follow. Till your next video, mga brad. See you.